Agustina, Horace, Elmer, Jose, Marta, Pedro, Cecilia, Filomena, Azucena, Oscar, Edgardo, Estrelita, Leon Mario, Violeta, Librada, Bilardo, Father Jeff, Arnel, Manolo Chino, Evelyn, Robert, Josefina, Arcangel, Mamang Esther, Concepcion, Agnes, Mario, Amadeo, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
panalangin para ipagadya sa mga kalamidad. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Ang kapaligiran ay nagdusa sa aming kamalian, at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawa ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bilang panimula ng ating banal na misa, magsitayo ang lahat makiisa sa pambungad na awit. Halina tayong lahat ay umawi sa Panginoon, tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Nilikha niya sa libutan at ang kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, yaman at pinagpala. Halina tayong lahat ay umawi sa Panginoon, tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Ito rin ang araw ng ating pag-uukol na natatanging panalangin sa karangalan ng ating mahal na patron na si San Isidro Labrador. Sa loob ng banal na misang ito, isama rin natin sa panalangin na nawa ay humupa na yung hindi magandang panahon at isama natin sa panalangin ating mga kapatid na patuloy na nasasalanta ng hindi magandang panahon ito. Upang maging marapat tayo sa ating gagawing pagdiriwang, simulan natin sa paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat manghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa panahon natin Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa kila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos sama makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak,
Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniyatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa namin si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang naghahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan ng mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid, sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Bayaan mo sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wakas ng pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina, ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nangahawak. Pagkat ako, kung hawak mo'y, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lang. Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na, libingan niya'y iyong nakita.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang nakaalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo? Akala ni Maria isa sa tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo dinala at kukunin ko. Maria ani Jesus. Kumarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ang ibig sabihin, Guro, huwag mo kong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at sa iyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon at tuloy sinabi sa kanila ang bili ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, kung paanong laganap ang yun na nga, yung bunga, epekto ng bagyo, ng habagat, ng LPA, low pressure area, na nagbabadya ng panibagong bagyo sa maghapong ito. At alam po natin na yun na nga, hindi maraming lugar ang binaha, mga bahay. Hanggang ngayon, mga hindi pa nakakauwi. Sa totoo lang, hindi lang mga bahay, pati mga simbahan sa Bulacan po, pinasok ng tubig yung kanilang mga simbahan. At least, dito po sa atin, tumutulo lang po may balde sa simbahan. Ako po, kagabi pa sa kumbento, katakot-takot na batya ang nilalagay ko po dahil maraming tumutulo. Siguro, alam ko po, ganun din po sa inyong mga tahanan, bagamat, yun nga, maswerte pa rin kahit paano po tayo. Isama po natin sa panalangin sa loob ng panalamisang ito na nga malampasan ng ating mga kababayan, lalo tigit yung mas matindi ang perwisyo sa kanila ng hindi magandang panahon na ating nararanasan. Kaya isama rin po natin sa ating panalangin sa loob ng banalamisang ito. Ngayon nga po, ika-22 ng Hulyo ay pinagdiriwang natin ng kapistahan. Isa sa madalas nating marinig sa iba't ibang bahagi ng Ebanghelyo, ang pangalang Maria Magdalena o Santa Maria Magdalena. At kasama rin po, araw ng Martes, sa karangalan ng ating mahal na patron, si San Isidro. Alam niyo, maraming mga sabi nga, haka-haka. Maraming mga espekulasyon
tungkol kay Santa Maria Magdalena. Mula pa nung mga unang panahon na tinataunang taon ng Kristyanismo hanggang sa kasalukuyan. Andyan yung sinasabi na siya yung isang masamang babae bago siya naging isang tagasunod ng Panginoong Yesus. Ito'y dahil doon sa Ebanghelyo ni San Lucas na sinasabing nagpalayas ng 7 demonyo mula sa kanya ang ating Panginoon. Kung paano na, yun na nga, hindi tuwirang binabanggit kung ano nga ang kung anong pagkaalipin sa karamdaman o iba pang bumabagabag doon sa puso at isip ni Maria Magdalena. Kung paano na meron ding mga iba't ibang mga kaisipan tungkol sa kanya, may mga naniniwala na si Maria Magdalena at si Maria ng Betanya na narinig natin sa Ebanghelyo nung araw ng Linggo na kapatid ni Marta, ang paniniwala iisang tao lamang. Meron namang tumatanggi at nagpapaliwanag na magkaibang babae ang tinutukoy ng 2 pangalang ito. Mga kapatid, ang nakatitiyak tayo sa pagkatao ni Maria Magdalena na isa siyang masipag at matapat na babae na handang sumunod sa yapak ng Panginoon matapos na siya'y tawagin. Kaya nga binanggit ang kanyang pangalan sa listahan ng mga kababaihang naging malapit kay Jesus sa panahon ng kanyang pangangaral. Matatagpuan sa Ebanghelyo ni San Lucas, ni San Marcos at ni San Mateo. At dahil sa kanyang katapatan, matatagpuan din po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, siya'y isa sa ilan na nasa paanan ng krus sa Kalbaryo. Siya, kahit na yung mga alagad, yung mga kalalakihang alagad ay nagtakbuhan at nagtago dahil sa takot doon sa mga pinuno ng mga Hudyo. Si Maria Magdalena ay saksi sa pagkamatay ng Panginoon sa krus. At ayon sa tradisyon ng mga simbahan sa silangan, pagkatapos ng Pentecostes, kasama si Maria Magdalena sa paglipat ng mahal na Birheng Maria, ina ng Panginoong Yesus, at ni San Juan na alagad sa lungsod ng Efeso, kung saan si Maria Magdalena ay sumakabilang buhay at nalibing. Kung paano na, yun na nga, lalong masasabi nating makikita yung kadakilaan ng pagkatao ni Maria Magdalena nang banggitin sa mabuting balita na siya ang unang dumalaw doon sa libingan ng Panginoong Hesus. At ito po yung bahagi ng Ebanghelyo na binasa ko mula kay San Juan, na kung saan saksi nga si Maria kung paano sa kamatay ng Panginoon sa krus. Ngayon naman, siya yung kauna-unahan na nakakilala sa Panginoon matapos na siya'y muling mabuhay. Dumalaw siya sa puntod, kinabukasan pagkatapos ng kanyang kamatayan, nang hindi niya makita ang bangkay, dinalita niya ito kay San Pedro at mga alagad. At sabi nga sa tagpo, habang umiiyak si Maria Magdalena, dahil akala niya ninakaw ang bangkay ng kanyang Panginoon. Nagpakita at kinausap siya ni Jesus
upang patunayan na siya ay muling nabuhay. Nang mabuksan ang kanyang isip sa tunay na mga pangyayari, siya'y inutusan ng Panginoon na ibalita sa iba pang mga alagad ang magandang balita na nagtagumpay mula sa kamatayan ang ating Panginoon. At dahil dito, sinasabi po, siya'y tinawag si Maria Magdalena na alagad ng mga alagad, the apostle to the apostles. Lumaganap ang debosyon kay Santa Maria Magdalena noong ika-12 siglo. Mga minamahal na kapatid, huwaran sa pananampalataya, si Santa Maria Magdalena para sa mga babae at lalaki, maging sa ating kapanahunan. Kung paano na sinubaybayan niya ang buhay ni Jesus mula sa pagsunod sa pangangaral hanggang sa pagkamatay sa krus at humantong sa pagkabuhay na magmuli. Mga kapatid, tunay na walang patid ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. At ito rin ang inaasahan sa atin. Maging matatag sa ating pagtitiwala at pagmamahal sa ating Panginoon. Sa kabila na maaaring mga pagsubok na patuloy nating nararanasan sa buhay natin sa araw-araw. Hilingin natin ano ang panalangin ng ating mahal na patron na si San Isidro, na maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon hanggang sa wakas. Sabi nga, hanggang sa katapusan, na tayo'y maging bahagi din ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ang gantimpalan na kalaan sa mga karapat-dapat na makasama sa kanyang piling, sa kanyang kaharian sa langit. Amen. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang maluwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan ng Diyos, naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pamayanan ng mga mananampalataya, naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng nakasasigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus na aming manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, tanggapin nawa namin ang mabuting balita na muling pagkabuhay ni Kristo
at ang aming buhay na hinaharap sa piling mo. Hiniling namin ito ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming naging alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At ang dakilang ang anak na ito, inuming inihangin sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda ngayon. Si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita. Yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap na iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, tinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin nito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si Santa Maria Magdalena, si San Isidro Labrador na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama tayo na buong pagtitiwala, tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Opo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, nilihi sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tungayan mga aming pananampalataya,
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ni kapayapaan at pagkakaisa-isa sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, siya na nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapala tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay ng pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinangaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador.
Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Inihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, panalangin. Magsitayo ang Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo at patuloy na maging tapat sa pagtugon sa Panginoon. Salamat sa Diyos.